So good morning everyone. So today this is my yung tawag natin adventure at my X-Max. So we just mount a camera at the back of the X-Max using the monopod. So linagyan ko ng maraming tape para hindi malaglag yung cellphone ko. Mahal pa naman. So let's go, try natin kung ano mangyari dito di X-Max adventure. So, sa sobrang bigat yung X-Max. Yung X-Max naman, sa sobrang bigat yung camera, nakayangod na yung X-Max. So, adventure tayo sa aking bonsai garden. Itong nangyari sa akin while I'm making try to make film of my X-Max, then it's around how many months na hindi ko nagamit. So una start ako with using the monopod with the camera. Lagyan ko ng yung monopod sa camera sa tubangan, harap at saka sa likod. So yung sa likod nakapatakbo ako ng kaunti. Then yung linipat ko na sa harap, nagtaka ako, yung pag-press kong abante is bigla siyang humarurot. So makikita natin yung camera ko with the X-Max is na parang natabingi. Then may nalaglag pa, so hindi ko pa nakita yung viewing ng camera, so ipapakita ko sa inyo mamaya. So it make panic to me because mahal pa namang bili ko dito, tapos ganito na ang nangyari. So as I said, yung manual nandun sa taas, so mahirap hanapin kung paano ma-repair. So what I did is mabuti na lang sa YouTube is may mga magagaling sa RC o sa X-Max. So may nakikita ako na try ko, sinubukan ko i-calibrate. So ang ginawa ko for safety, so for safety, tinanggal ko lahat ng gulong kasi yung nag-try ako kanina, sinubukan ko sa gawas is parang monster talaga yung labas niya. Ang grabe yung so takot ako baka masugatan na naman ako with kung mag-wild siya bigla. So ang ginawa ko para sure dito ang ginawa ko is ito na ang nangyari. So kalat dito sa kwarto. So ang nangyari ito na ang X-Max namin ko is tinanggalan ko ng gulong para if ever pag mag-calibrate ako with the use na ng yung nakita ko sa YouTube paano ma-calibrate. Ito na yung remote. So, yun ang sinusunod ko lang. So, if ever hindi na ako mag-demo kung paano ko nakalibrate. Basta kung anong ginagawa doon sa YouTube, yun ang sinunod ko. So, I just hope na maging pure. So, dito nagpalit ako ng baterya, tinanggal kong gulong, yung body, nakakuha na. So, parang takot ako talaga kasi pag masira, so ang mahal pa naman. Tapos, hindi man lang nako ni siya ginabas or pa-ambak-ambak with my X-Max. So ang nangyari is yung natapos na ako nag-calibrate sa kanya, ito na pag pindot kong ganyan, yan. So parang may na siya, then reverse, forward, yan kita niyo. Then yan, forward, brake, then reverse. Yan. So na parang natanggal yung tinik sa sa dibdib na
calibration pala lang ang kulang. So, iwan ko. So, ganito ba talaga yung mga X-Max. So, buti na lang is mayroon siyang parang mag-calibrate. So, yung sa ordinary RC, katulad ng ibang RC ko dito, is wala silang ganito. So, pasalamat ako sa nagawa ng yung video nito kung paano ma-calibrate ito. So, try ko magpatakbo sa labas ulit, then short video na lang idagdag ko nito. So, hindi ko na-videohan kaagad kung ano nangyari kanina kasi parang nalilito pa ako or naglibog pa ba with kung paano ko maiayos ito. So, ganito lang pala. So, akala ko is malagay na ito sa junk. So, subukan ko, ibalik ko itong mga gulong, tapos patakbuhin ko sa labas kung anong resulta. Pero ever since takot na ako na magpatakbo ito, lalo na sa may maraming mga tao, baka biglang mag-wild. Kanina, yung nag-wild kanina, takot ako kasi nakabangga siya ng isang bonsai ko. So, punta na kayo, maglagay ako ng gulong tapos patakbuhin ko ng kaunti doon sa labas. So, lagyan ko na ito balik ng mga gulong. So, itong laruan ito, hindi ito para sa mga bata. Napaka-delikado. Hindi naman gaano ka laki yung gulong. So, nagkuha ako ng Loctite. Lagyan ko itong Loctite yung bawat gulong. Kasi sobrang bilis nitong X-Max. Tapos is So, as I said na hindi ito sabi natin na ito sa toy. Kasi yung nag-wild siya kanina, takot na takot ako. So, I already old enough pero una is natakot ako baka baka kanang ma-injured ko. Baka bigla yung paghawa ko, bigla siyang mag-wild ulit. So, mabuti lang yung camera ko pero try ko hindi ko ikakat yung nangyari yung na parang natapon yung camera ko, tumitilapot, tawag ba yun sa Tagalog? So, ang ganito pala na mga RC time to time. Then, ang may payo ko lang sa mga, lalo na kung yung hindi pa naka-experience about what happening, kung ano nangyari sa akin, is pag before kayo magpatakbo, is siguruhin nyo, ibaliktad mo na yung sasakyan, tanggalan ng ganito yung ginagawa ko. Tapos is paandarin mo sana forward, backward kung nandun pa sila sa nandun pa ba siya sa normal yung condition ng niya electronics. Kasi yung nangyari sa akin kanina is yung umpisa nasa siya, nasa normal pa yung niya, yung performance, yung sa start yung camera na napasa likod. Tapos yung linipat ko na sa harap, nagtaka lang ako kasi bigla na lang hindi mataod. Bigla na lang siyang, yung ang nangyari is hindi nagkabaliktad yung seat up niya yung sa pagtakbo, pero puro abante, forward, tsaka reverse ng controller, abante ang direksyon niya lahat. Then, out of control siya, sobrang bilis, parang wala siyang speed limit ba, yung diretso-diretso na lang siya. Yun ang nangyari. So, marami na akong yung pangalawa nito experience, yung una yung kaidyo ko yung nag-wild. Kaya ang ganito na laruan, yung maglaro ka nito, kailangang malayo sa mga tao, lalo na sa mga bata. So, itong X-Max ko, hindi ko binabas yung na-experience na kasi ko dati yung pina-wheelie, pina-jump na siraan ako kagad ng servo, tapos wala pang mabibili na servo sa online. So, nag-modify na lang ako. Mabuti na lang may nagbigay din ng tape sa YouTube.
paano mag-modify ng servo. So itong sa gulong naman, todo higpit ko kasi delikado pag matanggal ito, matilapon yung X-Max mo, magasgas. So I think mahabang video ito. So ito na. Lagay ko ng body, tapos dalhin ko sa labas. Testing ako ulit. Hopefully okay na yung nakita kanina, yung nakalibrate na. So punta tayo sa labas. So pinalayo ko na ng kaunti yung camera ko para if ever mag-wild, so hindi masagasaan. So itong RC na ito, ang una mong i-on itong controller. Kasi pag una mong i-on itong sasakyan, hindi siya magkukunik, hindi tumatakbo. There's possibility na maaga pa ng ibang frequency o may ibang transmitter. So on natin, may ilaw na. Tsaka i-on natin yung what we call receiver. Yan. Ito mo, nag-under yung kwan. Oh, just na, kasi parang napubya ako. So, instead na ang pamagat ko, magawa ko ng video is X-Max Adventure dito, paikot-ikot sa aking bonsai garden. Ngayon is pasalamat ako sa mga YouTuber na nag-post kung paano ma-recalibrate itong EEC. So sa akin lang siguro, every year siguro mag-expire, kaya good for 1 year siguro itong calibration ito kasi this is already 2024, January 3, 2024. Then last na calibrate ko ito is 2023. So ngayon lang bigla. So try na natin. Yan, oh. So, gumagana na siya. Then, balik ako reverse. Oh. Try natin, ha. May brake na siya. So, natanggalan ako ng tinik with my pinakamahal na RC. So, alam ko naman na ang daming nangarap na mga bata or mga kabataan, lalo na sa edad na 10 years old pataas hanggang 14. So ako lang siguro ang matanda na naglaro ng ganito dito sa aming lugar. So alam niyo ng presyo nito, hindi ko lang masabi. Ano yun, kasi yung pagbili ko na nito is nasa 50 plus. Isa ngayon, sabi yung anak ko is 65 yata. Kaya yung sinabihan ko sila nga ibenta ko na lang ito, sabi lang wag i-souvenir na lang. So for this, maggawa na lang ako ng kaunting video doon, tapos idagdag ko kasi alam ko sobrang taas na yung video kong nagawa dahil sa yung nangyari na paggawa ko sana ng video kanina, na panic ako. So for this morning, ito lang ang masishare ko sa inyo about yung napanik ako to my X-Max. Mabuti na lang is there's some expert on RC or remote control from US siguro yun. Nag-demo siya how to calibrate this remote controller to the EEC of this X-Max. Then instead na I'm making a video or gagawa ako ng video sana is for the X-Max adventure ko. So take me panic, so na kuyawan ko. So ang ginagawa ko, try ko to watch on the YouTube, then nakita ko paano, then sinubukan ko, so na ayos na, although nabundol kanina kasi nagkamali ako sa pag operate. So yun, so wala namang nasira. So for this morning, ito lang masishare ko sa inyo na about this toy, o hindi natin matawag toy kasi sobrang laki, tapos isa delikado pag mag-wild. So kailangan pag may bata maglaro nito is na ay adult na kuyog, or then hindi maglaro doon sa area na maraming tao. So mas maganda yung mga malayo ng mga main line, yung mga transmitter, because I believe also na sometimes manakaw yung signal niya to transmitter sa ibang transmitter, lalo na sa mga telephone company, yung mga transformer, so ang others na mayroong mga signal na mga wave. So yun lang, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Or no na, it's already 11 o'clock. So thank you very much for watching. Bye-bye.